Yo! Yo! What's up mga pajak? So bike check tayo ngayon. Ito yung bagong labas. Ito yung pinaka-latest ngayon, yung pinaka-budget friendly na bikes. Ito yung Science Turbo. Medyo hindi pa kayo familiar dito, diba? Pero sobrang worth it talaga. Sa halagang 8,500 pesos meron ko ng aluminum alloy na frame, which is good, diba? Yun kasi mostly pag makita mo yung pricing yan sa price na ganun pagdating sa Quiapo or Cartimar, nagre-range agad ng nasa 7,000 plus mahigit. Steel pa lang yun, pero ito 8,500 lang, may aluminum alloy ka na. Bago yun, subscribe and like sa aking channel, and also click the notification bell para updated kayo sa aking mga updated videos. Alright, 1, 2, 3, 4, check it out. Dito tayo ngayon para mag-bike check itong Science na Turbo. So ito yung 27.5 lang siya. So check natin. Syempre, ano bang inisip mo pagdating sa 8,500? Syempre, mga budget lang talaga yung mga parts na itong components, which is ganun talaga pagdating sa mga entry level or mga budget na tinatawag talaga ng mga bikes. So tingnan na natin sa likod kung ano yung mga parts at pyesa nito para familiar kayo. Pero ang kaganda kasi nito, pwede mo siyang may upgrade Hindi siya yung katulad talaga na normal lang na bikes na hindi na upgrade. Pati internal cable na rin siya. Kaya maganda na rin talaga. So simulan na natin sa likod. Okay kabadyak. So yan, mostly syempre alam mo naman na pagdating sa mga budget bikes, yung mga pyesa nito entry lang talaga, which is expected mo na talaga sa mga pricing na ganun. Pero sa 8,500 na aluminum alloy, not bad na rin to. So yun, ito yung pyesa niya nasa likod. Ito yung cogs niya is naka 1428 na all steel. So all steel talaga yan, tingnan nyo. And also this is a thread type, so hindi siya yung cassette na pwede mo siyang palitan agad pero gusto mo agad mag-upgrade ng 8 or 10 speed. So hindi siya cassette thread type yan yung hub niya. So expected na magpapalit ka pa rin ng hub kung gusto mo mag-upgrade. So ayan, thread type siya na steel na cogs. Ang RD naman niya is yung Sensa MX-7. So parang kotse to na kung may RX-7 may MX-7. So ito MX-7 is yung expected, this is a kind of plastic may halong steel combination. Pero pwede na, sabihin mo sa So ito yung RD niya na 7 speed na Sensa. Chain is hindi naman to sunrace parang also syempre steel din to na wala siyang missing link. So ordinary lang talaga to, walang missing link. So 7 speed to na walang missing link na chain na S-Bes. Ewan ko, S-Bes nakasalagay. Ito naman tayo sa rotor naman nito isa also a stock na 160 harap likod, 160 to. Then kanyang brakes naman is this is mechanical, so hindi siya hydraulic type. Yan, mechanical type siya. So ang brake niya is yung mga China yin yang to. Paano masabi? Ako, hindi ko mabasa, may yung start na to. Basta yin ang ing. Basta yan, mechanical siya na brakes. Expected man talaga yan. So yun, harap at likod yan. Ang crank naman niya is also a steel
na naka 3x, which is ang sukat nito, pa natin na ano to eh. So expected nito is pinaka-biggest nito is 42, 36 and 24. I think baka ganyan ang sukat niya ng pinaka-crank nito na science na stock. So printed lang tayo siya. Steel din to, expected steel na ordinary na, mukhang square type pa to sa loob. Bottom bracket nya square type nga, square type siya. Tapos ang kanyang FD is yung SG Side 1, yan, 42T, so pang 42T yan. Also steel, expected na, ayan, steel din yan. Pedals na ito, expected this test pedal lang. So talagang magpapalit ka rin talaga, kasi buno mabasag to, hindi rin tatagal kasi ball bearing lang yan, hindi siya seal bearing, mga ngalawang din. Palit ka rin talaga ng pedal dito. Yun nga pala, mga ano pala na ito, maganda rin sa kanya, naka quick release na siya, kaya hindi ka na mangangambang gusto mo i-adjust to, yung seat post i-adjust mo, yung sa likod quick release na rin, i-adjust mo yung harapan quick release na rin, kaya di ka na mangangamba na tanggalin siya or magpalit agad ng ganong kabilis. So lahat yung quick release. So ayun naman tayo sa fork is this is steel also, na black na yung stanchion, coil type na wala siyang adjustment ng rebound or lockout. So ordinary lang talaga siya, solid na solid talaga. So pang everyday use, not bad na. Kaya yun, and pareho sila ng harap at likod is pareho to na naka non-boost, and also this yung sa unahan is 100/9 na skewer type na yan, harap at likod. 135/9, ito naman is naka 100/9. So yung standard lang naman to na ano, na fork. So yun, ang rim naman natin is science na this is also aluminum din itong kanyang, pero mabigat to na aluminum, so hindi siya tubeless ready. So if ever gusto mo mag tubeless ready, magpapalit ka talaga ng rim. So makitid-kitid pa to, hindi siya talagang ano. Siyempre steel, kanyang spoke is also steel yan. Medyo matibay siya, pero syempre prone sa rust, pero not bad na rin. Dito naman tayo sa cockpit wire. So hand grip nya is just a ordinary na rubber. Medyo hindi siya comfy sa kamay, pero pwede na siya, sabihin mo pang araw-araw na or mag-start ka pa lang, okay na siya. Hindi na mo masama na, kasi rubber na rin yung likod, hindi ka mangangamba pa kahit tumama siya sa kanto, hindi masyado nakakasugat ng sasakyan or sumemblang ka. Medyo magbabump lang yun dito. Yun ang nakaano sa kanya. Kanyang brake lever is mechanical, so non-brand siya, wala siya. This is a plastic steel to. Ito yung steel, pinaka lever nya, so ordinary lang to, so wala siyang brand. Kanya namang shifter is this is a Sensa MX7, so yung compatible talaga dun sa RD, yung FD tsaka RD. So yan, Sensa siya na 7 speed kaya MX7. Ganun din cockpit nya. Ang handlebar nya is just ordinary din. Medyo may rise siya na konti, pero ang haba nya medyo maiksi siya, na siguro na 680 lang to. 680 lang tong handlebar nya. Stem naman nya naka-positive siya, pero ang haba na itong stem is na science na stock lang, around nasa 80 to 80 ang haba nya. So 80 yan. Yeah. Kabila naman, dito naman yung FD. So ito yung FD ng Sensa MX7, naka 3x. So yan yung shifter ng pan 3x na ano, isa mismo pag may FD ka. Which is ang ganda rin pala dito, pwede mo rin tanggalin yan, gusto mo
lagyan ng dropper post, di ba? Totoo, promise. Yan kagandahan dito sa frame na to, may pan dropper post siya, pwede siya kasi tatanggalin mo lang yung FD na ito, may abang na siya. Mamaya papakita ko sa inyo para malaman nyo. So yan, ito rin ganun, lever din sa steel, same din, almost same sa kabila. So yan, ito yung cockpit part nya. Sa saddle naman tayo, mostly naman pag gumagantong saddle is medyo mataba, busog na busog, botsog, yung gagambata ng botsog. Pag gumaganto, mostly mga recreational lang talaga. Steel yung pinaka railing nya, hindi siya chromoly, plastic at yung ilalim nya. Ito lang medyo aning ko dito kung mag-start ako nung magbago, papalitan ko agad yung saddle. Medyo hindi ako comfortable sa medyo makapal yung silya nya. So pag nag-upgrade ako, if ever mag-upgrade ako unang-una, so yan, ito yung saddle nya is also Science. Ayaw ko anong brand, basta Science din ito na stock. Seat post is mukhang steel din yung seat post nya. Tama, steel din ang seat post na itong Science na to. So expected size na ito is, I think this is a 27.2. Maliit siya eh. Hindi siya 30.9 eh. Maliit yung pinaka 27.2 tong seat post. Tingnan nga natin para sigurado tayo. May nakasulat naman dyan eh. Okay, tama nga ako. 27.2. Nakasulat nga 27.2 siya na minimum insert na nakalagay. Expected. Ayan. Medyo may ano na rin siya, nag-rust na rin yung ilalim kasi steel nga siya. This is a 27.2, so pwede ka mag-upgrade ng aluminum na itong gusto mong mas maganda-ganda naman na seat post. Pero kung starting ka, okay lang yan. Ito naman mga angamba dyan. Pero kung mag-i-start ka, okay lang to. So tsaka mo na isipin yan, lalo na ngayong pandemic, hindi mo naman masyadong kailangan ng upgrade ka so okay na to pag nag-i-start ka pa lang sa budget na bikes na sa halaga ng 8,500. Pero na Science na aluminum alloy, di ba? Not bad. So dito tayo papasok ngayon sa frame. Syempre ito talagang inaabangan natin lahat eh. Expected mo talaga pag sa mga budget bikes, ang mga pyesa talaga expected mo na entry level lang talaga, napaka budget lang talaga. Pero yung syempre ang habol natin dito yung frame, which ito na may maiiwan dito eh bandang huli. Malamang pag nag-upgrade ka, lahat ng mga pyesa na yan is papapalitan mo to talaga. Pero sa halaga na 8,500, naka aluminum alloy ka na, Science turbo ka pa, diba? So ito yung aluminum alloy, this aluminum alloy na 6061 ng Science turbo. So yung geometry nya, syempre expected na ganito. Kaganda sa kanya, naka internal cable na siya. Yan, katulad nga ito, sinasabi ko yun sa kanina, internal cable siya. Ito kasi dugtong sa FD. Kagandahan sa kanya, pwede mo siyang i-upgrade kung gusto mong dropper kasi nasa loob na rin yung cable niya yun. Ayun, nakapasok dito. So pwede mo padaanin dito eh. Ayun, papalusutin mo lang dito. Kung marunong yung mekaniko mo, padaanin mo pa ilalim niya dito yung cable. Gusto mo yung internal na dropper post. Pero ang tanong na lang kasi dyan, kung may dropper post kung mahanap na 27.2, may nilalabas na 27.2 na dropper pero bihira. Pero kung makahanap ka, maganda kung gusto mo talaga mag-upgrade talaga ng naka-dropper post na seat post or pag nagta-trail ka. So yun, ito yung Science na 6061. Size nya is medium na 16, ang sizing niya 16.5. Internal cable na siya, except dito sa pinaka brakes nya, which is akin okay lang kasi pag nagpalit ka, hindi ka na magbi-bleed. Yun ang mahirap eh. Yung frame geometry nya medyo makitid yun dito, maliit, para siyang triangle eh yung form niya dito na pinaka top tube nya. Hindi siya rounded, hindi siya square na mga mostly nakita natin sa ibang frames. Makitid yung pinakailalim niya, malaki dito tapos palit dito, parang triangle, may pagka triangle. Head tube niya, this is straight tube.
Pero integrated na yan. Yan, integrated. Siyempre mga budget, hindi pa seal bearing yung mga bearings niyan. Kaya gusto mo mag-upgrade, upgrade ka talaga ng mga seal bearing na ano. Pero mura na lang man doon, marami naman kasi mga seal bearing na ng mga budget eh. So kung gusto mo agad mapalitan, pwede mo naman yung palitan agad. So yun, ito lang yung mga ano niyan. So ito yung Science Turbo 2021 na model ng release ngayon ng Science. So ito yung bagong brands na nakikita natin. Mostly makita mo yung ibang brands ng mga budget bikes, iba. So ito naman yung Science Turbo na Science Turbo na ang presyo ay nasa 8,500 pesos lang. So meron ka ng Science Turbo na aluminum alloy. Kung ako tatanungin nyo, kung binili ko to Science Turbo na to, ano bang unang-unang papalitan ko dito? Syempre mag-upgrade ako na ito, possible talaga, since na gusto kong mapagaan to ng bagya. Pero bago ko magsimula talaga, mas maganda i-upgrade mo dyan if ever yung drivetrain nya na group set na trip mo. So okay na yung magpalit ka agad. Ito kasi pag nabasa na ng ulan yan, tumutunog na. So yun lang naman ang pinaka aluminum alloy. Ito na, okay na sa akin. Meron naman siyang isang bottle cage na nakamount dito sa ilalim, so pwede mo lagyan agad ng bottle cage, depende sa'yo. So ayun, everything dito not bad na rin. Yung part, kung mag-a-up na ka, okay na muna yan. Kung papang bike to work mo, huwag mo na muna palitan yan, okay lang yan. Medyo tatagal-tagal pa naman yan. Huwag ka lang, if ever pag trail ka, hindi siya masyadong advisable yung ganyang part, kasi hindi maganda yung play niya. Kung may budget ka, ito ka na lang mag-upgrade ng mga like yung mga Santur, upgrade ng konti, okay na yun. So yun, yung RD, syempre expected yung hub, hindi ka makakapag-upgrade yan. Kung gusto mo talaga mag-upgrade ka, papalit ka rin talaga ng hub, kasabay na rin ng mismo drivetrain mo, yung RD and also yung cogs, kung gusto mo talagang mag-upgrade na itong bikes na to. Pero sa ngayon, overall nasa 8,500, not bad na to sa akin. Pang bike to work ko, okay kasi ang hahabol ko lang naman dito yung aluminum alloy na frame eh. Ilang naman ang hahabol ko kasi hindi ako mangangamba kahit maulanan to. Yung frame nya, hindi agad siya mangangalawang. Hindi katulad pag mga high tensile na steel na mostly ganun ng mga presyo, kasi hindi na nalalayo eh. Napakahirap alagaan. Yun nga, yung chromoly nga lang, nangangalawang na eh. Yung pa kay high tensile, diba? Bike ako na na aluminum alloy din eh. So yung medyo familiar rin ba kayo sa Veloz, Marzona, yun, meron akong ganun. Frame lang talaga din ang habol ko dun eh. So kung ano mo, not bad na yung may aluminum ka na frame. Kung gusto mo mag-start mag-upgrade, ito ko muna mag-start talaga yung aluminum mo, tapos upgrade mo na lang lahat ng pyesa. Pero sa starting na ganito na 8,500, not bad na to for beginner or magbabike to work, lalo ngayon pandemic. Napakahirap talaga na mag-commute, na nakakatakot talaga kasi yun nga iniisip mo rin eh, yung parang tipo magko-commute ka, hindi mo na nakakasama mo sa sasakyan. Syempre iba naman mga commuter or mga nagtatrabaho, wala namang pambili ng motor, eh mas budget din talaga to na pang essential na pang bike to work na itong bikes, na mas kailangan mo talaga na may social distance. Yun na rin, ingat lang talaga sa kalsada. So yun, sa mga baguhan ng mga nagsiklista, ingat lang din po tayo. Pati importante po, pag bumili po tayo ng bikes na ganito, huwag nyo rin po kalimutan yung mga gears like helmets, kasi napaka precious po, lalo yung utak natin na nagbebiyahe tayo. Ang hirap po niya na magbabay ka lang, or sabihin natin na inita ka, anong intindi mo, yung init or yung safety mo, diba? Yun na lang eh. So ayun, kailangan talaga natin ng helmets pag magbabike to work tayo. Napaka importante po yan. Yun, yung mag-gearing is syempre yun rin, kasama rin yung mga, pag nagbabike to work ka, kailangan mo rin ng mga ilaw, kasi kailangan na tayong visible sa daan. Harap likod na po yun, para at least marami po yung may ilaw dyan, nagkakalaga ng 179,
Marami po ba ngayon, mga USB na po yun. Pwede na po yun. Magagamit nyo po yun sa pang-araw-araw. Kailangan din natin yan pag nagbabike tour. Mga ganitong classic bikes, okay na okay po to pag nagsisimula pa lang kayo. Tsaka na lang po kayo mag-upgrade pag may budget na kayo, makaipon kayo, doon na lang po kayo mag-upgrade kung gusto nyo yung bikes. So ayun yung mga kapadyak, ito yung Science Turbo na 2021 na pinaka-latest sa halagang 8,500 lamang. So matche-check mo na ito, meron sa Skylark to kay Sir Carlo, meron sa Bike Park PH, ewan ko saan pang ibang mga bikes na nagbebeta na ganito. So tignan nyo na lang yung link dito sa baba na nagbebeta na itong Science. Okay ka ba, Jack? I'm John Uy, Pajak Niwan. Subscribe and like. Thank you for watching. Peace out. Shoutout muna doon sa mga kasemplang ko dyan. Ayos na tayo dyan. Shoutout, MBC Taytay, mga kasigma. May masawa ni Idol Pajak Niwan. Alright. Shout out sa mga tropa niya sa Taytay. Subscribe kay Sir Juan. Alright, thank you. Thank you. Position niya okay lang for recreational. Ito tama na yung size na 16.